Ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikasyam na kabanata ng Marcos. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila makikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tulda. Isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Dahil sa kanilang tinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagpilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat mo nang dumating si Elias?" Tumugon siya, "Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit, bakit sinasabi din sa kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Subalit, sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya." Pinagaling ang batang sinasapian ng masamang espiritu. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita ni Jesus ang mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya ay sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya ay sinasapian nito, siya ay ibinubuwal. Bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ng kanyang mga ngipin at siya ay naniningas. Hinihiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya nagkaganyan?" tanong ni Jesus sa ama. "Simula pa po noong maliit siya," tugon niya. "Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo." "Kung may magagawa ako?" tanong ni Jesus. "Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya." Agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nagsisisigaw ang masamang espiritu. Pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, "Patay na siya!" Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong iyon?"
Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Ang pinakadakila. Dumating sila sa Capernaum nang sila ay nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa akin pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Kapanig natin ang hindi laban sa atin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Sanhi ng pagkakasala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may 2 kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa, kaysa may 2 paa na papunta ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukuitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata, kaysa na may 2 mata ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa.